Okay, good afternoon po sa inyong lahat and welcome to our program Sports Corner PH Interviews. And for this afternoon, makakasama po natin ang mga miyembro ng Philippine Women's Ice Hockey Team who recently won the silver medal in the IAHF Women's Asia and Oceania Cup na ginanap po 2 weeks ago dyan po sa Bishkek, Kyrgyzstan. So, gusto nating iugot natin silang dalawa at ang ilan sa mga members ng ating kupunan upang mag-share ng kanilang experiences going into the competition. This is actually the first ever competition since the pandemic. So, pakilala natin ang ating mga miyembro ng ating national team. Una, si Miss Kathleen Tan. So, Miss Kathleen, good afternoon and welcome to Sports Corner. Hello po. Thank you po for inviting us. All right, and thank you so much, Kathleen. And sa isa pa nating member ng ating team, si Elena Jimenez. Elena, good afternoon. Hi. Good afternoon po. Thank you for having us. All right, and thank you so much sa pag-imbita nyo sa amin para makapag-share o makapag-divulge ng kanilang mga experiences and of course yung path going into the silver medal finish niya dito sa IAHF Asia Oceania Cup. And to start things off, kamusta na po kayo right after the event? Pero bago ako sabihin yung pakikipagkamusta, ano nga pala yung mga position niyo mo muna sa ating national team? Kat, ano position mo? Ako ho, winger. Forward winger. Alright. At si Elena? I'm a center po. Forward Okay. din. Okay. Pero sino yung team captain? Nga pala, i-credit natin yung team captains natin. Ang team captain po natin is Daniel Imperial and assist po natin, 2 assist, Bianca Cuevas and Rita Siguera. By the way, disclaimer lang po, si Daniela Imperial was supposed to be the other guest nga pala din sa interview but she backed out dahil alam natin medyo busy kasi Daniela sa kanyang mga works outside ng ice hockey. Kaya si Elena na po yung ating pinadala nga dito sa ating interview natin. So, ladies, again, congratulations. Silver lining ika nga kasi matagal-tagal kayong nawala sa sirkulasyon, sa limelight because of the pandemic. Sayang lang naman ang mga pinag-irapan ng team noong pre-pandemic pa ito. Nakapag-champion pa kayo sa Division 1 noon. Pero sa unang competition pa lang, sa international stage, nakapag-podium na kayo. So, kamusta na muna kayo? Kathleen, ikaw muna. Okay naman ho. Ngayon, pagbalik namin sa Bishkek, sobrang daming lesson, sobrang daming kailangan pag-aralan, kailangan i-practice. Share ko lang rin ho na yung team na pinasok sa Kyrgyzstan, sa Bishkek, is a new team compare ho dun sa nag-champion. So, kay Eliana ho, first time yan. Line mates rin ho kami ni Eliana. So, first time rin ho namin maglaro together. So, sobrang exciting, sobrang nakakatuwa. Ayun ho, maraming, hopefully, next year, sa mga malaking tournaments namin, mas makuha na namin yung gold. Bago ko kakamustahin si Elena, yung composition pala ng national team natin, Kathleen, is mainly kukonti lang yung mga veterans kasi yung iba either retired or even nakapokus na sa ibang mga aspects sa buhay outside ng ice hockey. Kaya na lang siguro yung natitira ng mga veterans. Pero may iba na mga karamihan, puro mga bagong salta ng national team Karamihan Yes. mga bago. Kaya nga ho nakakatuwa kasi yung karamihan ho sa amin nag-start lang nung pandemic So ilang years lang sila nag-training talaga. Pero during game, sobrang daming potential, sobrang daming kumbaga ang ganda ng future ho ng hockey Philippines women's team. Okay, Yun ang talaga. yan. Si Elena naman, kamusta na po kayo right after the tournament? Good po. Yun nga po, since madami din po sa amin na bago lang, gusto ko lang din po i-point out na most of them started talaga na kahit less than 1 year ago pa lang. So, ang dami pang namin pwede ma-improve and pwede ma-practice before
ng next tournament. And I think na this is a great tournament na stinart nila since even though they are since still rookies and bago pa lang. Yeah. Okay. Apparently, Kathleen, ito yung competition, the first ever since the pandemic sa international level. Ika nga, no, Yes. 2019, nasira talaga ang inaasam na momentum dahil na-cancel yung supposed to be tournament nung March na IAHF Yes. Asia Oceania. Nilipat ito ng ilang beses dahil of course alam natin pandemic, saradong ice rink na pinag-trainingan, ang mga players kasi nagtitraining na lang, nagko-cost training na lang sa kanilang mga bahay. And when the ice rink opens, eto nga, pursige din kayo, makabalik kayo sa inyong dating kondisyon noong pandemic. Kathleen, kamusta na yung experience na, eto nga, dumaan kayo sa pandemic. Ngayon, unti-unti ninyong mini-maintain ang inyong physical conditioning. Kung sakaling available ka dun sa mga international competitions, sabihin natin, starting from scratch. Literally eating the ground running, Kat. Sir Gab, mahirap kasi sa ice hockey, isa lang ho ang court namin. MOA ice skating lang. And yung mga players ho namin, galing kaming Antipolo, Cavite, Quezon City, Green Hills, San Juan. Kumbaga, different parts of the Philippines talaga. Malayo. So, mahirap. Pero nakakatuwa nga ho kasi kumbaga, nakaka-inspire rin ho yung ibang teammates kasi sari-sariling dedication ho talaga, sari-sariling transpo. Yung iba ho, may school, yung iba sa amin galing from school, diretso ng skating rink. Kahit may work, kumbaga sari-sarili ho talagang challenges each player. Okay. Nabasa ko sa IG post nyo, Kathleen, months before itong competition, nagkaroon ka ng surgery. In-advise Yes po. mo ng doctors na tigil muna. Huwag ka muna payagang maglaro ng kahit anong sports, kahit ice hockey o kahit anong sports na gustong subukan for several weeks or months. Pero pinagtyagaan nyo, pinatunayan mo na kaya mag-succeed ka despite any given circumstances na maaari makaapekto sa inyong career. Tell us yung backstory ninyo on how to overcome yung nangyaring surgery at of course, unti-unti ka na bumabalik nga sa inyong dating forma. Ganito po kasi nangyari niyan. So, 6 months ago, July 2023, may grabing back pain ho ako. So, nagpa-check ho ako sa doktor. Na-diagnose na meron akong disc bulge. So, kumbaga, para siyang slip disc. Parang gano'n. So, sabi ho ng doktor, bawal na talaga mag-hockey, bawal na mag-sports, bawal kang gumalaw. Kasi pwede ka hong ma-paralyze half body mo. So, medyo critical ho. After ng CT scan, MRI, nagkaroon ng incidental finding na may tumors po pala ako sa ovaries. So yun yung mas naging seryoso. Pero ang nangyari nga ho niyan, hindi ko ho siya pina-check agad. Kasi ang nasa isip ko ho nun, after na yan, gusto ko muna magpagaling sa bako para makabalik na ako ng hockey. So pagaling ako, therapy. Pero habang nagte-therapy ako, isa sa mga consistent ako. Kahit hindi ako makapaglaro, uma-attend pa rin ako ng mga games ng team ko. So, andun pa rin ako sa locker para in case lang, andun, mababasa ko pa rin yung mga laro nila, mapanood ko sila, kumaga ganun na lang ho yung tulong ko sa team. Nung na-clear na ho ako sa PT para sa back pain ko, doon na, sabi ko, sige, pa-check na natin yung tumor para baka kaya naman i-pills para matunaw, ganyan. Tsaka para tapos na lahat. So, nung pumunta ko kami para ipa-check yung tumor sa ovaries, doon na nalaman na seryoso pala. Kumbaga, ang sabi nga ho sa akin nun, bawal kang gumalaw masyado. Kasi po, ano mo yun eh. So, pag gumalaw ka, pwedeng mag-twist yung ovaries mo. Masusugod ka sa emergency room. Hindi lang ho yun. Kumbaga, hindi lang sa hindi ako makakapag-sport, meron ding issue na magiging infertile ka na, hindi ka na magkakaanak, tatanda ka, early menopausal. Kumbaga, it's beyond na ho ice hockey.
we're talking about na my future, my womanhood, lahat. So, seryosong ano na ho siya. Kaya ho, pumunta kami sa maraming doktor, 5, 4 na doktor yung kinita namin. Lahat sinabi, Kat, bawal ka mag-hockey, hindi ka na makakapaglaro, isipin mo yung future mo. So umiyak na ho ako nun sa team manager namin, kay Tita Imelda, na, Tita, sorry po, hindi na po ako talaga makakapaglaro. Kailangan ko isipin yung health ko, health first. Pero ang pinaka nakakatuwa ho, Sir Gab, is kahit ho sinabi ko na yon, alam na ho ng teammates ko na hindi na ako makakalaro, makakasama. Super supportive pa rin ho. Parang ang mga naririnig ko, Kat, okay lang yan, magpahinga ka lang. Pag after ng surgery mo, try mo bumalik. Try lang. If hindi kaya, huwag pilitin. If kaya, masaya. Kung hindi nga raw ako makakasama, kahit nga daw ho, equipment manager or kahit anong role, basta lang makasama sa tournament. So, natutuwa pa rin ho ako, tsaka super supportive. So, fast forward ho, nakahanap yung parents ko ng doktor na makakagawa ng surgery na magiging safe lahat. So, after ho ng surgery, December ako nagka-surgery. Ang sabi ng doktor, yung doktor ko ho magaling, sabi niya, Kat, sige, bibigyan kita ng 1 month para magpahinga. So, 1 month, after January, last week ng January, dun na ako nag-start bumalik ng ice. Pero before ho ako bumalik ng ice, kumbaga, hindi ako nag-workout kasi bawal pa. Pero, kaya ko naman tumayo. Habang nakatayo, stick handling. Ganon. Nag-aaral ako ng plays, ng hockey. Kumbaga, ginagawa ko yung mga kaya ko lang gawin na related pa rin sa hockey. Na sana, eventually makatulong. So, yun ho, nung nakabalik na ako sa ice, nung una na-cramps pa ako, nung una medyo mabagal pa. Pero nagawa ng paraan, super supportive po ng teammates ko, coaches ko. Kaya yun, sobrang thank you Lord, sobrang napakasaya na nakasama ho ako at na-clutch ko ho yung recovery ko. Ang pinaka nakakatawa nga ho niyan, nung panahon na hindi ako nakakalaro, parang ba yan, ang hirap ng ganito, nandito ka lang, nag-iisip ka, kumbaga mentally hard. Nung bumalik ko ako sa training, doon na parang, wow, I'm super out of shape kasi ang hirap mag-workout, ang hirap lahat back talaga from the start, nawala na yung muscles mo, nawala na yung conditioning mo. So, yun ho. Okay, a woman with a strong conviction and of course courage talaga ika yung story ni Kathleen. Now si Elena naman, first time mo sa national team, pero 2014 ka nag-upisa talaga mag-ice hockey. Ano ba yung naramdaman mo na finally na-earn mo na yung spot sa national team na yon? Sobrang proud po and sobrang thankful din na nakasama na ako this time. Kasi po, last tournament din, before mag-pandemic, dapat din makakasama ako. Pero yun nga, nag-pandemic na. So, nastigil lahat yon. Kasi because sa pandemic and because of my age din dati. Pero this time po, I'm really glad and sobrang na-excite lang talaga ako every time magi-game kami. And yeah. Okay. So, with the preparations niya in full swim, kamusta na yung training for several weeks going into the tournament, yung conditioning and everything in between. And even some players, naglaro din sa parang tune-up tournament o liga nga kasi merong Philippines Hockey League na ginaganap during the preparations for our national team. Ma'am Elena. Yes. Sa Philippine Ice Hockey League po. Preparations. Yeah, preparations. Yun nga po. Since po team sport ang hockey, kailangan po din talaga namin ma-work on our chemistry, every line, kahit magkahalo-halo na ng line, magkahalo-halo na kami ng teammates sa loob. Dapat alam pa rin namin yung pwesto namin sa loob. And dapat magtutulungan po talaga kami inside ng ice. Kasi po may times na kunyari, wala na sa position yung isa. So, dapat yung isang teammate namin,
makikita niya yun and siya magpapalit sa position niya. Ganun po. Tapos po, yun, since yung ice time namin very limited lang and very, parang wala talaga siyang maayos sa schedule kasi minsan po it's super late or super aga ang makukuha naming schedule. Kaya po, nasa dedication na din po ng sariling players kung mag-a-attend po or hindi. Ganun po. Okay, si Kathleen naman, alam natin, with the preparations, are in full swing, and of course, ginagabayan kayo ng, of course, yung inyong mga teammates, yung team manager ninyo, and even the mga coaches natin. Are you confident during that time, before itong tournament, kaya natin magkaroon ng goal na magkaroon ng clean sweep against the top opponents to pursue nga itong gold medal finish natin sana, pero di nagkataon first ever competition internationally, pero at the time comes silver lang napanalunan natin. Sa totoo lang ho, yes. Nung panahon ho na alam kong hindi na ako makasama, nanonood lang ako ng games nila. Sinabi ko ho yun sa teammates ko and sa coach ko, na sabi ko, may potential, like may laban tong team na to. Feeling ko ho ang isa sa mga pinaka nakita kong big difference sa team ngayon is grabe ho yung dedication nila, yung will nila na makapaglaro. Since lahat ho karamihan ay bago, siguro may mga competition na, ay gusto ko ng mas maraming ice time, gusto ko mas makalabas. So lahat ho talaga nag-work hard. So lahat ho nagpo-perform ng magaling. So going into the tournament, sobrang nakaka-excite ho siya. Confident ho ako na may laban ho tong team na to. Kailangan lang din na mag-guide, kailangan lang din na mapag-aralan yung teams, yung mga games, ganyan. Ayun ho. Okay. And speaking of performance, ano naging assessment and observations niyo dito sa IIHF campaign? Lalo na round robin ang format. Ang kaharap ninyo, all four teams na nakaharap ninyo doon po sa nasabi competition, nanalo kayo sa Iran 5-0, sa UAE, sa India, and then pagdating sa Kyrgyzstan, dito nga nakalasap ng pagkatalo, 0-4 ang nangyari. And of course, India rin, kasama rin sa mga teams na nanalo kayo. Of course, give also credit din sa mga players gaya nila Georgie dahil sa, of course, sa defensive efforts, and other players who did well during the games, sila Bianca Cuevas and other players niya na sumali doon sa competition. What was reaction or yung assessment na observation sa kabuuan ng mismong tournament, Kathleen, muna? Sa akin ho, correct ko lang ho, ano yun, ang natalo ho kaming Team Iran, 0-4. Yun po yung pinakadulo. Overall ho, I think, we really played well. Super unexpected coming from pandemic, and also the fact na karamihan ng sa amin bago. Super played well. Sadly nga lang ho, we fell short against Iran. Iran ho, super good team, pero we were able to play very defensively. So grabe ho yung passion ng mga teammates ko, even yung mga new ones. Kaya sobrang nakaka-proud ho maglaro for the Philippine team ng ice hockey. What about... Overall, Okay, sige go. po. Go ahead. Ay, Tuloy sa mo. akin ho. Alright. Si Elena naman, your reaction niya pala on the turnout niya dito sa inyong performance niya dito sa IHF yung share niya. Meron ba kayong mga struggles na pinagdaanan ninyo at unti-unti ninyo nalampasan ninyo as one team? Yes. I think po nung pwede ko po mabanggit yung sa first game against Kyrgyzstan. Kasi po, nung first period pa lang, syempre nagulat po kami nagbago kami sa ice, nagbago sa place, sa kalaban. Kaya po lahat po talaga nag-adjust. Kaya po, sa first period, medyo
medyo hindi pa gano'n kaayos yung play namin, pero paunti-unti namin yun in-improve is sa bawat period, bawat minute, bawat every time na magse-step kami sa ice, nag-i-improve yung pag-play namin. Do'n ko po talaga parang naisip na gano'n kagaling yung team namin na kaya namin ma-improve talaga paunti-unti ang plays namin. And then with the silver medal win, kahit aminado natin may mga lessons kayo na gumagabay kayo, pinupursue ninyo struggles na na-overcome, na-witness ninyo during training and sa mismong competition na rin, lalo na kaharap ninyo mga malalakas ninyong mga kalaban pero natiklop din sa Iran, kinakailangan iasa niyo mga sarili ninyo as one team, buuin yung team camaraderie, chemistry ninyo at ma-improve para sa susunod na competition, makamit ninyo yung goal next tournament na to win the gold. Kahit anong kulay man lang, pero ang pinaka-importante talaga is yung gold. Talaga, Kathleen. Opo, gold po talaga. Oo. Ano ba yung sentimiento nyo nung nakuha ninyo yung silver medal finish for the national team after a long while? Um, siguro siguro talagang practice ho. Isa ho sa mga na-realize ko ho, yung momentum ho ng team namin ngayon, paakyat na. So kailangan lang ho namin bumalik sa yelo, kailangan lang namin mag-practice ulit at ituloy yung momentum na yon para eventually ho next year sana gold na champion. Okay, si Elena naman. Same as Kat lang din po, kailangan din talaga ng consistency kasi may times din po talaga 'pag may break po talaga minsan parang nawawala na nga yung momentum namin. Ta's parang kailangan lang namin na, maging dedicated talaga sa team plays, team training, and kahit sa sariling skills dapat may sariling improvement. So, gano'n po. Ika nga, madagdag dedication, ang passion at camaraderie ng teammates. Although bago pa lang ang line-up natin, girls, seryoso kayo sa competition. Nagkaroon kayo ng parang bonding or at least getting to know each other guys. Magbakasyon sa ilang mga spots dyan sa Bishkek, Kathleen. May mga ilan ba mga lugar o pagkain o kung ano-anong bagay na nagustuhan mo dyan sa Kyrgyzstan? Opo, marami. So, isa ho sa mga day off namin, pumunta kami sa mountain na puro snow. Parang ako, hindi pa ako naka-experience ng snow. So, first time ko mag-snow. Talagang makikita yung mga video, so humiga pa kami sa snow, nagbatuhan ng snow. Tapos we had hot chocolate, bonfire din ho kami. Isa ho yun sa mga highlight ng Bishkek trip po namin. All right. And what's next for the team? Ano ba mga aasahan po natin na mga competitions na sasalihan po ng ating kumpulan after nito? Anyone can answer. Ang next po ulit yung sa league games tsaka sa next din po na next year pa na SEA Games, ta-try din po namin mapanalo. Ano ba yung specific yung competition na sasalihan? Which is next year ba ito? Next year ho, Next year pa po SEA. ulit. Next year pa ho ulit. This year ho, wala pa po masyado. Ayun. So, isa lang pa lang yung competition na sasalihan nyo internationally. Pero at least itutuloy nyo pa rin yung training para ma-improve yung mga skills sa plays and techniques na gawin nyo in order to be well compete doon sa susunod na competition next year. At of course, yung target nyo talaga is to maintain yung position ninyo sa Division 1 and of course, makuha ninyo yung ginto para at least baka makakwalify pa kayo sa Worlds. Yun talaga inaasam natin, yung maka-qualify kayo sa Worlds Opo. Sana. Yun nga din po yung isa sa goals namin, makapasok sa World's Championship. Ayun. Opo. Okay. Last question, ladies. Sabihin natin,
because we are in a habitat na nasa tropical country tayo, ang alam natin ang mga seasons natin, tag-ulan, tag-araw, taglamig kasi pag December lumalamig nga eh. Pero sa mga ice sports, especially for example, ice hockey, figure skating, meron tayo ilang mga representatives na sumali, curling. Meron din tayo mga nananalo diyan sa curling, lalo na yung mga nakabase sa abroad, nananalo tayo. Short track speed skating, wag natin kakalimutan kasi yung isa nating colleague natin nasa short track speed skating dati. We won those sa the international meet. Alam mo sasabi nyo, lalo na unti-unti nang kinikilala ang Pilipinas sa ice sports despite being a tropical country. And of course, gaano ba ka-motivate talaga, especially sa mga Pilipina women, at lalo na sa mga kabataan na of course gustong subukan itong sport ng ice candy, and who knows, baka pwede makapasok niya sa national team as a grassroots product. Elena, Kahit for me po sa ice hockey, kahit sino po talaga pwede makakalaro and makaka-join with proper training and proper dedication din talaga sa mga players. And also we have our own program din po na for kids or for beginners na learn to play program. Every Sunday siya. Pwede po mag-join. And yun po, kami din po yung nagtuturo doon na mag-skate, mag-play ng ice hockey, like basic skills, fundamental skills, ganun po. okay, si Kathleen naman, same question. Sa akin try lang. Meron ho kaming teammate na nag-start ho siya mag-hockey. Mom na siya, may anak na ho siya, and naging hobby ho to niya and ng husband niya. So, it's never too late to try. Ngayon ho, national team na siya. So, try lang try natin. Kahit adult na kayo, try lang natin. You never know kung anong future, kung magaling ka rito or kung anong magiging future mo sa sport. Lagi kayong welcome. Oo, Yes. at meron kayong mga trainings na sinasagawa sa ice hockey, lalo na sa inyong home turf, yun sa BOA Arena. Ongoing yung mga ice hockey trainings na sinasagawa, Kathleen. Opo. Ongoing naman. Ngayon lang ho medyo naka-pause kasi ho pahinga, pero ongoing naman ho yan. Ayun. So, as we end this interview, baka pwede niyo maghingi ng inyong final message, and of course yung sabihin natin of course thanking all those who support the national team nga dito sa nakaraang competition dyan sa Kyrgyzstan ng ating IAHF Asia Oceania Women's Cup. Elena, you first. Anong gusto niyo masasabi niyo sa ating mga supporters? And of course, yung mga pasasalamatan niyo. Thank you po sa support and thank you sa PSC and sa buong Philippines na nanonood sa amin. Sa dedication din nilang manood ng games kahit minsan sobrang late na. And lalo na po, thank you din dun sa mga OFW na nasa Kyrgyzstan na nanonood sa amin consistently and very, very much energetic sila lagi when they are in our games. Yan po. Thank you so much, Yes. Elena. Pero bago ka magbigay ng inyong final word, nabanggit na rin ni Elena, may mga OFWs na nanonood mismo sa tournament eh. Kinakailangan Yes po. pupunta pa doon sa venue para mas witness itong competition. Ano nararamdaman mo, Kathleen, na andyan ang presensya ng ating mga OFW spectators natin? Super nakaka-proud po. As in, sobrang mas maingay pa ho sila sa mga taga-cheer ng Kyrgyzstan, ng mga taga-cheer ng ibang bansa. Sobrang nakakatuwa po. Karamihan ho sa team namin, yung mga magulang namin, hindi nakapunta kasi nga ho sobrang layo. So, itong mga Pinoy po, itong mga teachers, OFW from Kyrgyzstan, sila po yung parang naging pamilya namin doon. Sila po yung yumayakap sa amin, nagpapapicture, nangangamusta. So, sobrang nakakatuwa po. Sobrang proud to be a Pinoy. Alright, Kathleen, your final message, and of course, you want to thank something, yung mga taga-suporta ninyo, and of course, the benefactors and sponsors ng ating team.
Yeah, so we want to say thank you to PSC for always supporting, to the Hockey Philippines community, also to our managers, coaches, and to all the hockey supporters ho, for our team. Thank you rin ho sa mga nag-feature ng ice hockey. Sobrang nakakatulong po ito sa pagpapakilala ng ice hockey sa buong Philippines. Oo, Thank you at po. kami rin sa Sports Corner, kahit alam natin yung ibang media, hindi na-feature ng mas mahaba itong ice hockey. Pero tumulong din tayo sa ating pagbabalaganap at pagbibigay ng updates na dito sa ating national team ng ice hockey. I'm really, really grateful to that. And of course, sa susunod na competition, balitaan nyo ulit kami sa inyong paghahanda, sa preparasyon, para sa inyong goal na makakuha ninyo ng sana gold. And of course, sana makakualify pa tayo sa World Championships. Yan Yeah, talaga yeah, yeah. ang inaasam natin, pangarap natin para dito sa national team. But for now, a great rest muna, and pagbalik, diretso na agad lang natin sa training. So, Elena and Kathleen, thank you very much for joining us. Pero bago kayo magpaalam, thumbs up muna tayo and smile sa ating picture. All right? In 1, 2, 3. All right, and thank you so much, girls, and salamat po sa inyong pagpunta nyo dito sa ating programa. And please update us sa mga susunod na mga updates sa ating national team ng ice hockey sa mga kababaihan. Laban Pilipinas, syempre. Bye-bye and God bless you. Salamat Bye-bye. Thank you po. po. Po, Thank bye. you.